Yo, what's up? Same day shoot na lang. Itong video ko na to para isang shooting na lang. Yun. So, eto, content 7 natin. Nag-list ako dito ng mga expected changes kung makapunta kayo dito. So, unahin natin weather. Weather dito, di katulad sa Pilipinas na dalawang season. Tag-init, tag-ulan. Dito is 4. So, summer, autumn, winter, and then spring. Tapos, ulit lang yun. So, summer, oh my God, sobrang init. Iba yung init niya kesa dyan sa Pilipinas. Kasi yung init niya dito, paso talaga. Kasi dyan sa Pilipinas is humid. So, dyan sa Pilipinas, papawisan ka. Kasi, yun na, humid. Dito, mainit na tuyo. Ko alam ko naranasan nyo na yun. So, bihira kang papawisan. Ganyan. Yun pala. Sa ibang part ng Australia is iba din yung weather nila. Itong specific na to is sa Western Australia. So, yan yung nararanasan ko ngayon. Ngayon, dapat is autumn na. Pero, hindi ko alam kung bakit mainit pa din. Init sa labas. Then, yung autumn, which is, I think fall, ang tawag ng iba. Ganyan. Pa-winter na yun. Dapat palamig na yung panahon. Hindi ko alam bakit naglolo ko siya ngayon. Kasi, mainit pa din talaga. Minsan, nagta-36, 38, ganyan. Isang araw, 40 degrees. Jeez. Sobrang init. Lalo na papasok ka. Ganyan. Kung magko-commute ka lang. O meron niyang aircon sa bus or sa train. Pero kung maglalakad ka naman papuntang station, sobrang init. Kahit may payong ka. Parang oven ba? Ganyan. Sobrang init. Then, culture. Culture dito is... Sorry. Bago yung culture pala. Winter. Sa winter naman, dito sa WA, ang winter niya, malamig. Oo, malamig. Then, mostly ulan. Hindi kami nakaka-experience ng snow dito. So, ang meron dito, hail. Yung tipak ng mga maliliit na yellow. Ganyan. Pag nag-hail, kung may kotse kayo dito, ganyan, i-park nyo sa loob. Kasi minsan nakakabasag siya ng windshield. Ganyan. Tapos, yun, pagka maglalakad ka sa train station, isipin mo, dadala ka ng payong? No. Magdala kang payong, masisira. So, ang pinakamaganda niyan, windbreaker or puffer jacket. Tapos, magdala ka na lang siguro ng extra ng damit. Naranasan ko yan nung bago pa lang ako dito. Dumating ako is peak winter. Around July. Ganyan. Papasok ako. Gising ako maaga kasi maaga yung pasok ko. Parang 6 degrees. Ganyan. Tapos, umuulan. Ayoko naman, abalahin pa yung mga kasama ko nun sa bahay. Kasi meron din naman silang trabaho. And then, hindi nila ako cargo. Ano lang ako eh. Ayun, kasama ko sila sa bahay. And then yun, lalakad ako. Kailangan yung bag ko. Lalagay ko to sa loob ng puffer jacket para hindi siya mabasa. Ganyan. Tapos, ang walking distance lang naman yung train station dito nun. It's like not 5 minutes. 10 minutes. Ganyan. 10 to 15 minutes ang walk niya. Ganyan. Pero isipin mo, muulan nun. Mahangin. Ganyan. And hindi ako
nagte-take ng bus pag papunta ng train station. Kasi minsan late yung bus or pagka ando ka sa bus station, magwa-wait ka pa. So yun, nilalakad ko na lang siya. And then after nyan is spring, around siguro October, ganyan. September, October, kasi November medyo mainit na, which is summer na nun. Yan. Yung spring is okay na siya kasi hindi siya ganun kainit, hindi siya ganun kalamig. Yan. So, spring siguro yung pinaka-paborito ko na weather here sa WA. And then, next one is yung culture. Yung culture nila dito is laid back. Laid back silang mga Aussie. And makikita mo pagka nagdilim na, which is like I would say 6 o'clock. Hindi, yung iba 4:30 sarado na yung mga shops nila. And then mga mall ganyan 6 by 6 wala na, shutdown. Pera na lang kung late night shopping, which is like Thursday ata. Kalimutan ko na kung kailan yung late night shopping. Hanggang 9 o'clock yung mga shop. Yun. Ibang-iba dyan sa Pilipinas na kahit gabi, bukas pa yung mga shop na pwede ka bang mamili. Dito is hindi. Iba talaga siya. And then, yun pa, yung culture dito. Siguro I would say is bang pinagkaiba. Masasabi kong kakaiba na na-experience ko dito. Siguro yung isa pang culture shock sa akin dito is ibang colleges dito is I think TAFE 10 and nag-o-offer sila ng free courses para sa mga citizen dito. Pero yung ibang mga bata hindi nila tinitake. Mas gusto nila magtrabaho. Yan. May mga bata dito start 14 pwede na silang mag-work. Yan. Which is dyan sa atin, kung gusto ng mga bata na mag-aaral. And yung iba walang capabilities na yun, makapag-aaral sila. Yung sayang lang. And then, another bullet point, work-life /schools, how-tos. Ganyan. So, work-life, dito, kasi nga, naka-student visa ako, ang allowed lang is 24 hours per week. Ganyan. So, ikaw nang bahala. Kung nyari magmo-multiple jobs ka, katulad ko, 2 yung trabaho ko, at some point 3. Ikaw yung maghahati-hati nun. Kasi kapag nalaman ng immigration, masobra ka sa 24 hours a week or 48 hours of fortnight is 2 weeks, is pwede nila i-cancel yung visa mo. Yan. So, ako, nahati-hati ko yan. And then, sa school naman, yun, balance lang din. So, ang need mo i-prioritize talaga is attendance mo sa school. Hindi mo pwedeng i-sacrifice yung attendance mo sa school para mag-work. Lalo na alam nila na may student visa ka. No. Re-report ka nila. And then, transportation. Yun, nabanggit ko na kanina. Isa sa mga transportation dito is train. Hindi ko na-experience mag-travel by train sa Pilipinas. Yung LRT nang mag-isa ako. So, hindi ko siya mako-compare. Pero yung train dito,
okay naman daw, sabi nila daw. Kasi yung mga locals dito, na-compare na nila sa Sydney, ganyan, or Melbourne, na ibang-iba daw. Pero ako hindi ako relate. So, pero okay naman siya, yung train dito. Okay. Then, bus. Bus is medyo okay lang din. Bus, minsan wala siya sa schedule. Ganyan. Pero okay naman siya. Yung pag short distance lang, free of charge yung bus. Pag meron ka nung card na transport, so yung transport, bibilin mo siya, I think $20. Tapos lalamanan mo siya. Yun na yung itatap mo. Parang, kung di ako nagkakamali, beep card siya dyan sa Pilipinas. Tatap mo na lang siya. And then, may app siya para hindi ka na maglo-load dun sa station. Kasi, one time, ginagamit ko yung transport card ko. Wala na pala siyang laman. So, kala ko, di ako makakauwi. Kasi, ang pera ko lang nun, cash. Tapos, kaka-start ko lang ng trabaho ko. Kala ko wala pa yung sweldo ko. So, mostly kasi dito ng mga ang payment method is FPOS. Yung tap na lang sa Apple Pay, ganyan. So, yun. Kala ko di ako makakauwi. Tapos, nalaman ko, may app pala siya na meron siyang auto-load. Then, yun, connect mo lang yung card mo dun sa app. Then, automatically, i-set mo yun kung, kunyari, $20, $50 yung ilo-load mo. Tapos, pag sinet mo yung feature na yun, meron siyang discount. And then, pag student ka, i-connect mo lang yun sa student portal mo. Yung student portal, meron siya dun na nakalagay transfer or something. Tapos makikita mo sa card mo yung card number. Input mo lang doon. And meron ka ulit discount. Yan. Hacks. Para sa inyo, guys. And then, next is language. Sa language, yun. English, syempre. And then, may hirapan din siguro kayo sa pag-adjust is yung slangs and accent nila. At first, hindi ko sila masyado maintindihan. Lalo na yung mga chef dun sa pinapasokan kong school. OC talaga kung OC. Heavy yung accent nila. Pero, like, after couple of weeks, nakapag-adjust naman na ako. Then, napipick up ko yung slangs nila. And then, ayun lang. Masama lang kasi hindi ko alam kung maturing pala itong masama. Yung mga tropa ko dito, kung paano sila magsalita is yung salitang kalye. Na-pick up ko yung mga language nila and then yung accent, ganyan. Which is, sabi ni ate, masama. Baka daw mapagtripan ako one time sa train station. Yun pala, sa train station, lalo na paggabi, mag-iingat kayo kasi may mga tinatawag na essays. Essays is yung mga, hindi naman sa batang kalye. Mga tambay, ganyan, sa mga station. And, kadalasan, mga bata sila. Pero may mga essay din na matatanda. Mahilig silang man-trip. Nangihingi sa'yo ng barya, yosi, ganyan. Vape. Nangihingi sila. Yun lang, ingat lang pagka lalo na uuwi kayo ng gabi. Depende naman ata yun sa course mo kung meron kang klase na magtatapos ng gabi. Which is, kung magkukukere ka, katulad ko, meron mga night, ending ng class is nighttime. Latest is 10 o'clock ng gabi.
And then, yun, talk about accent. May mga, dito, diverse ang mga tao dito. So, yun nga, mag-i-speak silang English, pero iba-iba yung accent. Kasi may mga British din dito, Irish, Scottish, ganyan, Indians, Philos, Malaysian, Indonesian, Vietnamese. So, halo-halo talaga. Pero, mostly, mapagsalita sila ng English. Yun lang. Ikaw na bahala umintindi. And then, living condition. Sa living condition naman, alam ko bago ka nila papuntahin dito, kailangan meron ka ng settlement or titirahan. Ganyan. So, dapat may apartment or something na pag nakapunta ka dito is nakahanda na siya agad. And then, naka-brackets dito is homesickness. Kasi yung mga kaklase ko na yun, international students din sila. Tulad ko. Pero wala silang family dito. Pumunta lang sila dito ng mag-isa. Ang lagi nilang daing is yun, homesickness. Kasi nga, nalayo sila sa pamilya nila. And punta sila dito sa bansa na wala naman silang kakilala. Then, diversity. So, age and ethnicity. Yan. Sinabi ko nga, diverse yung mga tao dito. And, yun, dami ka talagang makakasalamuha. Lalo na sa TAFE. Kasi, sa TAFE, minsan may 16 years old, ganyan. And then, meron na mga elder na talaga. It's like, matandang-matanda na. Andun, nag-aaral. Then, ethnicity. Yun nga. Tulad nga sabi ko. Madaming ethnicity dito. Halo-halo. Then, individual living. Yan. Tulad ng sinabi ko, yung mga klase ko dito na iba. Mag-isa lang sila nakatira dito. Wala silang relatives. Meron man siguro silang kakilala. Pero, hindi yung immediate family. Like, mom, dad, ate, kuya, ganyan. Which is, ako, I consider myself lucky. Kasi nga, meron akong family dito. May ate ako dito. Dalawang ate. Then, may family na sila. So, yun. Salo na lang ako. Ganyan. Na-homesick pa din. Kasi, syempre, parents ko is nasa Pilipinas pa. Pero si Papa, nakapunta siya dito. Kaya, yun. Medyo mahaba na din pala itong video na to. So, hanggang doon na lang muna siguro. Like, share, comment sa baba kung ano pang gusto niyo makita dito. Then, subscribe na din kayo sa akin. Sana supportahan niyo ako. And thank you. Goodbye.